Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang salaysay na susubok sa tibay ng isang ina at sa hangganan ng pag-ibig? Sabi nila, ang pagsilang ng isang anak ang pinakamasayang yugto sa buhay ng isang babae. Pero paano kung ang mismong araw na yon ang siya ring magiging simula ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay? Paano kung ang kamay na dapat sana'y hahawak sa'yo sa gitna ng hirap ay siya palang bibitaw sa pinakakritikal na sandali? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa unang kabanata, ang pirma sa gitna ng luha. Ang lamig ng papel na dumampi sa kanyang kumot ay tila karayom na tumusok hanggang sa kanyang kaluluwa. Idinilat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Pilit na nilalabanan ang pagkahilong dulot ng anesthesia at ang matinding kirot na gumuguhit sa kanyang tiyan mula sa operasyon. Ang amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng gamot at antiseptiko, ang unang bumati sa kanyang paggising. Napakabigat ng kanyang pakiramdam. Bawat paghinga ay isang pagsubok. Ngunit ang lahat ng sakit na yon ay panandali ang naglaho nang makita niya ang lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Si Dante, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak. Pero hindi ang pamilyar na ngiti nito ang kanyang nakita. Walang mga bulaklak, walang yakap. Tanging isang blangkong ekspresyon at isang folder na ngayon ay nakapatong sa kanyang paanan. Dante, mahinang tawag ni Liwayway. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Anong papel yan? Hindi sumagot si Dante. Tumingin ito sa bintana, sa kalangitan na kulay abo, na para bang ang tanawin sa labas ay mas mahalaga kaysa sa asawang kaharap. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas masakit pa kaysa sa kanyang sariwang tahi. Nasaan si baby? Tanong muli ni Liwayway. Ang pag-aalala para sa anak ay nanaig sa kanyang pagtraka. Maayos lang ba siya? Nakita mo na ba siya? Nasa incubator siya, sagot ni Dante. Sa wakas ay ibinaling ang tingin sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng hangin sa kwarto. Premature, kailangan siyang bantayan. Tumango si Liwayway, isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Dapat sana ay masaya sila. Dapat sana ay magkahawak kamay nilang pinagmamasdan ang kanilang munting anghel. Ngunit heto sila, may isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. At ang folder, bumabalik ang kanyang tingin sa folder na yon. Dante, ano nga yan? Pagpilit niya. Huminga ng malalim si Dante, isang buntong hininga na tila puno ng pagod at pagsuko. Kinuha nito ang folder at binuksan sa kanyang harapan. Petition for annulment. Dalawang salita. Dalawang salita na bumasag sa mundo ni Liwayway nang mas mabilis pa sa isang iglap. Tinitigan niya ang mga letra. Umaasang baka namamalikmata lang siya dahil sa gamot. Ngunit malinaw ang mga ito. Malinaw na malinaw. Tulad ng sakit na biglang sumabog sa kanyang dibdib na higit pa sa sakit ng operasyon. Ano to? Halos pabulong niyang tanong. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Dante, nagbibiro ka lang, di ba? Umiling si Dante. Pirmahan mo na, Liwayway. Sa isang iglap, isang alaala ang sumilay sa kanyang isipan. Ilang buwan lang ang nakalipas sa parehong kwartong ito para sa isang check-up. Masayang hinahaplos ni Dante ang kanyang malaking tiyan. Sinag, sabi nito noon. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Gusto ko, sinag ang ipangalan natin sa kanya, Wayway, dahil siya ang magiging sinag ng pamilya natin. Sinag, ang kanilang sinag. Ngayon, ang sinag na yon ay nag-iisa sa isang kahon na salamin at ang lalaking nagbigay ng pangalang iyon ay hinihingi ang pagtatapos ng kanilang pamilya. Ginamit ni Liwayway ang lahat ng kanyang natitirang lakas
upang itukod ang siko at bahagyang iangat ang sarili. Mula sa kanyang kinahihigaan, tanaw niya ang isang maliit na incubator sa kabilang dulo ng kwarto. Sa loob noon, naroon si Sinag. Napakaliit, napakarupok, napapalibutan ng mga tubo at wire. Ang mahinang tunog ng beep mula sa monitor ng puso nito ay tila kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa puso niya. Bawat beep ay isang paalala na ang kanyang anak ay lumalaban para sa buhay nito. At siya, paano siya lalaban kung ang taong inaasahan niyang kasama niya sa laban na ito ay ang siyang unang sumusuko? Bakit? Tanong niya. Ang luha ay malaya ng dumadaloy sa kanyang mga pisngi. May nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, Dante, bakit? Tapusin na natin to, Liwayway. Walang emosyong sabi ni Dante. Iniiwas muli ang tingin. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Para sa lahat? O para lang sa kanya? Tumingin si Liwayway mula sa malamig na mukha ni Dante, pabalik sa incubator kung nasaan ang kanilang anak. Ang munting nilalang na yon, na walang kamalay-malay, sa pagkawasak ng mundong dapat sana'y bubuo sa kanya. Si Sinag ang kanyang sinag, ang kanyang dahilan. Hindi siya pwedeng bumagsak. Hindi ngayon. Dahan-dahan, inabot ni Dante ang ballpen, ngunit sa halip na kunin ito, tinitigan ni Liwayway ang mga mata ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Nakita niya ang pagkailang, nakita niya ang pag-iwas, ngunit wala siyang nakitang pagmamahal. Wala na. Humugot siya ng isang malalim, nanginginig na hininga. Ang sakit, ang pait, ang pagtataksil, lahat ng yon ay kanyang isinantabi. May isang bagay na mas mahalaga. Hindi ko pipirmahan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal, ngunit buo ang determinasyon. Nagulat si Dante. Liwayway. Hindi ko pipirmahan, ulit niya. Mas malakas ngayon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na lamang sa incubator ng kanyang anak. Hindi ngayon. Isang mahabang sandali ang lumipas kung saan tanging ang matigas na pagbagsak ng folder sa mesang katabi ng kama ang bumasag sa katahimikan. Hindi na muling nagsalita si Dante. Walang paliwanag, walang paalam. Tinalikuran lang niya si Liwayway at naglakad palabas ng pinto. Ang bawat hakbang niya palayo ay parang yabag na dumadagan sa dibdib ni Liwayway. Hinintay niyang lumingon ito, na baka sakaling magbago ang isip, na baka isa lang itong masamang panaginip. Ngunit hindi ito lumingon. Ang pag-click ng seradura ng pinto ay isang tunog na napakalinaw at napakatining. Isang tunog na nagsara, hindi lang sa kwarto, kundi sa buong buhay na inakala ni Liwayway na bubuuin nila ng magkasama. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na pinalalakas lamang ng ritmikong pagbip ng monitor ng puso ni Sinag. Ang puting pader ng silid ay tila unti-unting lumalapit. Ninanakaw ang hangin sa kanyang baga. Ang sakit ng kanyang tahi ay bumalik, mas matindi na tila nakikipag-unahan sa kirot na gumuguhit sa kanyang puso. Naiwan siyang mag-isa. Ganito pala ang pakiramdam. Ang maiwang mag-isa sa pinakamahalagang araw ng buhay mo. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang mga braso ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng kwarto, kundi dahil sa lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang mga luhang kanina'y pinipigilan ay malaya nang bumuhos, walang tunog. Tanging mga butil lang na dumadaloy sa kanyang pisngi, nababasa ang unan. Ilang minuto o baka oras, ang lumipas na ganoon lang ang kanyang estado. Isang babaeng wasak, sa isang silid na puno ng mga pangarap na nawasak. Dahan-dahang bumukas muli ang pinto. Sa isang saglit, isang hibla ng pag-asa ang kumislap sa puso ni Liwayway. Bumalik siya. Ngunit hindi si Dante ang pumasok. Isang nurse na may malumanay na mukha at maamong mga mata ang lumapit sa kanya. Ito ang nurse na tumulong sa kanya kanina.
bago dumating si Dante. Mrs. Illustre? Mahinang tawag nito. Oras na po para sa gamot ninyo. Hindi sumagot si Liwayway. Tumingin lang siya sa kisame. Lumapit ang nurse, si Diwa, base sa pangalang nakaburda sa kanyang uniforme. Hindi ito nagtanong tungkol sa kanyang pamumula ng mga mata o sa bakas ng luha sa kanyang pisngi. Sa halip, kumuha ito ng isang basong tubig at nilagyan ng straw. Inumin niyo po ito, sabi ni Diwa. Inilalapit ang baso sa kanyang bibig. Kahit kaunti lang, para hindi po kayo ma-dehydrate. Sinunod ni Liwayway. Ang lamig ng tubig ay tila gumising sa kanyang manhid na sistema. Pagkatapos, maingat na inayos ni Diwa ang kanyang unan at kinumutan siya ng maayos. Ang simple at tahimik na mga kilos na yon ay naghatid ng isang kakatuwang antas ng ginhawa, isang uri ng kalinga na hindi niya nakuha mula sa taong pinakainaasahan niya. Habang inaayos ni Diwa ang kanyang dextrose, naisip ni Liwayway na kailangan niyang may matawagan. Ang biyenan niya. Siguradong hindi nito alam ang ginawa ni Dante. Siguradong kakampihan siya nito. Nanginig ang kanyang kamay habang inaabot ang cellphone sa bedside table. Hirap na hirap siyang pindutin ang numero ng ina ni Dante. Nagring ito ng ilang beses. At sa wakas, may sumagot. Hello? Boses ng kanyang biyenan. Nanay. Nagsusumamong sabi ni Liwayway. Si Liwayway po ito. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya at pagkatapos, isang malamig at matigas na boses ang kanyang narinig. Huwag ka nang tumawag dito. Click. Pinatay na nito ang tawag. Bagsak ang kamay ni Liwayway na hawak ang telepono. Wala na. Talagang wala na. Pati ang pamilya nito ay itinakwil na siya. Tila isang malaking alon ang humampas at inanod ang lahat ng pundasyon ng kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng rumaragas ang alon, may isang bagay siyang nakita. Isang maliit na ilaw. Si Sinag. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Itinukod ang mga kamay sa kama, tiniis ang matinding kirot sa kanyang tahi, at dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga paa sa sahig. Bawat galaw ay isang impyerno ng sakit, ngunit hindi niya ito ininda. Kailangan niyang makalapit sa kanyang anak. Nang makarating siya sa incubator, ipinatong niya ang kanyang nanginginig na kamay sa salamin. Sa loob, ang kanyang munting anak ay mahimbing na natutulog. Ang dibdib ay marahang tumataas baba. Napakaliit, napakarupok. Pero lumalaban. Dito humugot ng lakas si Liwayway mula sa munting nilalang na ito na dugtong ng kanyang buhay. Dito, sa harap ng kanyang anak, gumawa siya ng isang tahimik na pangako. Hindi ako susuko, anak. Hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, lalaban si Mama para sa'yo. Bumalik siya sa kanyang kama na may bagong bigat at bagong determinasyon sa kanyang puso. Nang muli siyang humiga, napansin niyang hindi pa pala umaalis ang nurse. Nakatayo lang si Diwa sa isang sulok. Tahimik na nagmamasid, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Diwa, wala siyang nakitang paghuhusga. Tanging isang malalim na pag-unawa na hindi niya maipaliwanag. Tapos na ang shift ko, mahinang sabi ni Diwa, habang hinuhubad ang kanyang outer uniform. Ngunit hindi ito umalis. Sa halip, umupo ito sa silyang nasa tabi ng kama ni Liwayway. Bakit nandito ka pa? Nagtatakang tanong ni Liwayway. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Tumingin ito sa kanya at sa isang tinig na puno ng kahulugan, sinabi nito ang mga salitang babago sa takbo ng gabing iyon. Hindi ka nag-iisa, gaya ng iniisip mo, sabi nito. Nandito lang ako. Dumating ang araw ng paglabas nila sa ospital. Dapat sana ay isa itong masayang araw, isang pagdiriwang. Ngunit para kay Liwayway, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanyang silid ay tila nangungutya. Tapos na ang paghihintay. Oras na para harapin ang isang realidad na hindi niya pinili.
Habang maingat na binibihisan ni Diwa si Baby Sinag ng kanyang damit pauwi, hindi mapigilan ni Liwayway na pagmasdan ang mga nangyayari sa labas ng kanyang pinto. Mula sa siwang, naririnig niya ang masayang tawanan mula sa kabilang kwarto. Isang pamilya, isang buong pamilya, isang ama na buong pagmamalaking karga-karga ang kanyang bagong silang na anak, isang lola na hindi magkamayaw sa pagkuha ng litrato, at isang ina na, kahit pagod, ay nagniningning ang mga mata sa kaligayahan. Napayuko si Liwayway at napahawak sa kanyang tiyan na may sariwa pang tahi. Isang pamilyar na kirot ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Ganoon dapat sila, ganoon dapat si Dante. Okay ka lang? Tanong ni Diwa. Ang boses ay puno ng pag-unawa na tila nababasa nito ang laman ng kanyang isip. Tumangulang si Liwayway, ayaw nang magsalita pa at baka muling bumagsak ang kanyang luha. Walang Dante na dumating, walang biyenan, walang kahit isang kamag-anak mula sa panig ng kanyang asawa. Ang tanging kasama niya sa paglabas ay si Diwa, isang estranghero na sa loob ng ilang araw ay naging kanyang anino, kanyang tagapag-alaga, kanyang tanging karamay. Si Diwa ang bumuhat sa gamit ni Sinag. Si Diwa ang tumulak sa kanyang wheelchair palabas ng ospital. Si Diwa ang maingat na naglagay kay Sinag sa baby carrier bago sila sumakay sa taxi. Sa buong biyahe pa uwi, walang nagsalita. Si Liwayway ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga gusali at mga taong nagdaraan na tila mga multo. Ang bawat kanto, bawat pamilyar na daan ay nagpapaalala sa kanya ng mga masasayang alaala nila ni Dante. Dito sila kumain noong unang anibersaryo nila. Sa parkeng yun, sila unang nag-date. Sa simbahan na yun, sila nangakong magsasama habang buhay. Lahat ng pangako ay napako. Nang huminto ang taxi, sa harap ng kanilang inuupahang apartment, isang matinding kabog ang naramdaman ni Liwayway. Ang lugar na dati niyang tinuring na kanilang tahanan ay tila isa na ngayong dayuhang lugar. Tinulungan siya ni Diwa na makapasok sa loob. At nang isara nito ang pinto, ang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Isang nakabibinging katahimikan. Wala na ang malakas na tawa ni Dante habang nanonood ng basketball. Wala na ang tunog ng gitara nito tuwing hapon. Wala na ang amoy ng paborito nitong kape. Ang hangin sa loob ay tila hindi gumagalaw. May manipis na alikabok na sa ibabaw ng kanilang mga muebles. Ang tahanang ito na iniwan niya ng puno ng pag-asa ay isa na ngayong malamig at walang buhay na espasyo. Ihahatid ko lang si Sinag sa kwarto niya, sabi ni Diwa, para basagin ang katahimikan. Sumunod si Liwayway. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang silid tulugan. Bawat hakbang ay mabigat. May kung anong takot siyang nararamdaman. Isang pag-aatubili na buksan ng pintong iyon, pagpihit niya sa seradura, at pagtulak sa pinto. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa isang bagay, ang kanilang aparador. Nanginginig ang kanyang kamay habang lumalapit dito. Inabot niya ang handle ng pinto sa kanang bahagi, ang bahagi ni Dante. Huminga siya ng malalim at binuksan ito. Kalahati ng aparador ay wala ng laman. Nakatunganga lang si Liwayway, nakatitig sa mga bakanteng hanger na tila mga kalansay na nakabitin. Wala na ang mga paboritong polo ni Dante. Ang mga t-shirt, ang mga maong. Wala na rin ang sapatos nito sa ilalim. Tanging isang nalimutang kurbata ang naiwan, nakasabit na parang isang paalala sa isang buhay na hindi na babalik. Ito na yon, ang pisikal na katibayan. Ang huling pako sa ataol ng kanilang pagsasama. Hindi ito panaginip. Hindi ito isang away na maaayos pa. Totoo ito. Iniwan na siya. Isinara niya ang aparador. Sa ibabaw nito ay ang kanilang wedding picture, nakalagay sa isang silver na frame. Ang masayang mga mukha nila, nakangiti sa kamera, puno ng mga pangarap. Kinuha niya ito. Tinitigan ang mukha ni Dante, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggan.
ang lalaking sumira sa pangakong yon. Ang pighati sa kanyang dibdib ay biglang nag-apoy at naging galit. Galit hindi lang para kay Dante, kundi para sa kanyang sarili, sa pagiging bulag, sa pagiging kampante. Doon, sa gitna ng malamig na silid, sa harap ng walang lamang aparador, gumawa siya ng isang desisyon. Itinaas niya ang litrato, nanginginig, at pagkatapos, sa isang malakas na puwersa, pinunit niya ito sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila isang sigaw na hindi niya mailabas. Pinunit niya ito ulit at ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ang dating masayang larawan. Binitawan niya ang mga piraso. Nahulog ang mga ito sa sahig na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Kasabay ng pagbagsak ng mga piraso ay ang pagtulo ng kanyang mga huling luha ng pighati. Ngunit nang iangat niya ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng kalungkutan. Mayroon ng apoy dito, isang determinasyon na ngayon lang niya naramdaman. Tumingin siya sa kabilang kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Sinag. Tapos na ang pag-iyak. Ngayon na ang simula ng paglaban. Para sa'yo, anak, bulong niya sa sarili. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Iniisip na, baka si Diwa lang. Ngunit isa itong text message, isang bank notification, transaction alert. A withdrawal of PHP 1EC yung 50,000 pesos was made from your joint savings account 20344567890. Your new remaining balance is PHP 250.35. Ang halimuyak ng mamahaling pabango at bagong lutong pagkain ang bumalot sa hangin. Ang malalambot na ilaw mula sa isang modernong chandelier ay nagbibigay liwanag sa isang dining table na gawa sa mahogany, kung saan ang bawat kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng perpektong pagkakaayos. Mula sa bintanang salamin, na mula sahig hanggang kisame, tanaw ang libu-libong kumikislap na ilaw ng syudad. Isang tanawing nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa mundong ito, walang lugar ang sakit at kalungkutan, tanging kapangyarihan at karangyaan. More wine, Dante? Alok ni Clara Monsanto. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may bahid ng pag-aari, na tila si Dante ay isa sa mga mamahaling bagay sa kanyang paligid. Pinilit ni Dante na ngumiti. Salamat, Clara. Kinuha niya ang kopita at marahang inikot-ikot ang pulang alak sa loob nito. Lahat sa paligid niya ay perpekto, masyadong perpekto. Ang katahimikan ay kalkulado, ang bawat galaw ay may bigat. Sa kabisera ng mesa, nakaupo ang ina ni Clara, si Mrs. Eleanor Monsanto, isang babaeng may tindig na kasing tigas ng bakal at mga matang kayang tumagos hanggang sa iyong kaluluwa. So Dante, simula ni Mrs. Monsanto, habang maingat na hinihiwa ang kanyang steak, hindi ito nag-abalang tumingin sa kanya. Kamusta na ang usapin? Maayos na ba? Naramdaman ni Dante ang pagbigat ng hangin. Ang usapin, ganoon na lamang kung ituring nila ang pagkasira ng kanyang pamilya. Isang transaksyon, isang problema na kailangang ayusin. Nakausap ko na po siya, sagot ni Dante. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Naibigay ko na ang mga papeles. And? Tanong ng matanda. Sa wakas ay itinuon ang matalim na tingin sa kanya. Pumirma na ba siya? Nagbaba ng tingin si Dante. Hindi pa po. Pero, gagawan ko po ng paraan. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Don't worry, Mommy. Dante knows what's at stake. He's a smart man. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Dante sa ibabaw ng mesa. Ang haplos nito ay malamig. Isang haplos ng kontrol, hindi ng pagmamahal. Hindi kumibo si Mrs. Monsanto. Ibinalik nito ang atensyon sa kanyang pagkain, ngunit ang kanyang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Isang malinaw na mensahe. Huwag mo akong bibiguin. Ang mahalaga, nandito ka na, mahal.
Malambing na sabi ni Clara, "Ito na ang bagong simula natin, ang bagong buhay mo." Ngumiti muli si Dante, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Bagong buhay. Ito ba talaga ang buhay na pinangarap niya? Ang maging isang tau-tauhan sa isang hapagkainan kung saan ang bawat salita ay may nakatagong banta. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Habang mahimbing na natutulog si Clara sa kanyang tabi, dahan-dahang bumangon si Dante at nagtungo sa balkonahe ng malawak na penthouse unit. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa kanyang balat. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang gallery. At doon, nakita niya ang mga litrato. Ang litrato ni Liwayway noong una nitong nalaman na buntis ito, ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Ang litrato nila, habang binubuo ang kuna ni Sinag, ang mukha ni Dante ay puno ng pintura, pero ang tawa nilang dalawa ay abot langit. At ang pinakahuling litrato, isang stolen shot na kinunan niya ilang linggo lang bago ito manganak, natutulog ng mahimbing, ang isang kamay ay nakahawak sa tiyan na tila pinoprotektahan ang kanilang munting pangarap. Isang mainit na likido ang pumatak sa screen ng kanyang telepono. Luha. Ang unang luhang pumatak mula nang gawin niya ang desisyong sumira sa kanilang lahat. Ang bigat ng pagkakasala ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Naalala niya ang itsura ni Liwayway sa ospital. Ang sakit, ang pagtataka, ang wasak na ekspresyon sa mga mata nito. Mga matang minsan ay tumingin sa kanya na para bang siya ang buong mundo nito. Mga matang ngayon ay tumingin sa kanya na para bang isa siyang halimaw. Wala akong pagpipilian, bulong niya sa sarili. Isang kasinungalingan na paulit-ulit niyang sinasabi para lang malampasan ang bawat araw. Ngunit kahit anong pilit niya, ang katotohanan ay bumabaon na, parang tinik sa kanyang lalamunan. Ang mga utang. Ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa takot sa mga taong naghahabol sa kanya. Ang mga banta. Ang pakiramdam na unti-unti siyang nalulunod sa kumunoy na siya mismo ang gumawa. At dumating ang mga Monsanto. Dumating si Clara at ang kanyang ina na si Eleanor, na may isang alok na parang isang kasunduan sa demonyo, isang bagong buhay, isang posisyon bilang vice-presidente, at ang pagbayad sa lahat ng kanyang utang. Ang kailangan lang niyang gawin ay iwanan ang kanyang nakaraan. Iwanan si Liwayway, pinili niyang iligtas ang kanyang sarili. At sa pagpili na yon, isinakripisyo niya ang babaeng walang ginawa, kundi mahalin siya. Tumingin siya sa paligid ng balkonahe, ang marmol na sahig, ang mga mamahaling halaman, ang nakahihilong tanawin ng syudad. Ito na ang kanyang gintong hawla. Nakuha niya ang lahat ng materyal na bagay na inakala niyang magpapasaya sa kanya, ngunit ang pakiramdam niya ay masungkag pa kaysa noong nagsisimula pa lang sila ni Liwayway sa kanilang maliit na apartment. Ang kaligayahan nila noon ay totoo. Ang tawa nila ay totoo. Ang pagmamahal nila ay totoo. Lahat ng ito ay isang magandang kasinungalingan. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang luha. Hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi dito. Ibabalik na sana niya ang cellphone sa kanyang bulsa nang bigla itong mag-vibrate ng malakas sa kanyang kamay. Isang tawag. Tumingin siya sa screen. Unknown number. Kinabahan siya. Sino ang tatawag sa kanya ng ganitong oras ng gabi? Isa ba ito sa mga dati niyang pinagkakautangan? Imposible. Bayad na silang lahat. Ayon kay Mrs. Monsanto. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Mahina niyang sabi. Ang boses ay maingat. Katahimikan sa kabilang linya. Tanging isang mahinang static ang kanyang naririnig. Akmang ibababa na niya ang tawag nang may isang boses na nagsalita. Isang boses na malamig, walang emosyon at hindi niya makilala.
Alam ko ang tungkol sa mga utang mo. Nanlamig ang buong katawan ni Dante. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Hindi ito isa sa mga binayaran ng mga Monsanto. Iba ito. Sa sino to? Nanginginig niyang tanong. Ang tanging sagot na nakuha niya ay ang tunog ng pagbaba ng tawag. Tuot! Tuot! Tut! Nakatayo lang si Dante sa gitna ng balkonahe, hawak ang telepono, habang ang mga ilaw ng syudad sa kanyang harapan ay tila unti-unting lumalabo. Ang pakiramdam ng kaligtasan na ipinangako sa kanya ng yaman ng mga Monsanto ay biglang naglaho na parang bula. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay tila nakahanap ng paraan para muli siyang habulin. 215 piso at 35 sentimo. Paulit-ulit na tinitigan ni Liwayway ang mga numero sa screen ng kanyang cellphone na para bang kung tititigan niya ito, nang matagal ay magbabago ang mga ito. Ngunit hindi. Iyon na ang halaga ng natira sa buhay na pinagsaluhan nila ni Dante. Hindi pa sapat, kahit para sa isang linggong gatas ni Sinag. Ang apoy ng galit na naramdaman niya kanina ay biglang namatay at pinalitan ng isang nagyeyelong takot na gumapang mula sa kanyang tiyan pataas sa kanyang lalamunan. Paano na sila? Saan sila pupulutin? Hindi pa man niya nasasagot ang sariling tanong. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nag-aalangan siyang binuksan ito. Ang landlady pala nila, si Aling Martha, isang babaeng karaniwan namang nakangiti, ngunit ngayon ay balisa ang muka. Liwayway, iha. Panimula nito, iniiwasan ng kanyang mga mata. Pasensya ka na sa abala. Kailangan ko lang kayong makausap. Tungkol po saan, Aling Martha? Huminga ng malalim ang matanda. Yung bayad niyo sa upa. 2 buwan na kayong delayed. Alam mo naman kailangan ko rin ng pera. Kung hindi kayo makakabayad sa loob ng 1 linggo? Huminto ito na tila ayaw ituloy ang sasabihin. Kailangan niyo nang umalis. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na sampal. Hindi lang pala pera ang kinuha sa kanya ni Dante. Kinuha rin nito ang bubong na sumisilong na kanilang mag-ina. Wala siyang naisagot. Tumango na lang siya na parang isang robot at dahan-dahang isinara ang pinto. Napasandal siya dito at ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. Napaupo siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa bigat ng lahat. Wala na talaga. Sa gitna ng kanyang pagkasira ng loob, narinig niya ang mahinang pag-unggot ni Sinag mula sa kwarto. Isang paalala, isang tawag. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Hindi pwedeng dito magtapos. May isang tao siyang matatakbuhan, ang tanging taong naging sandalan niya. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Diwa. Hindi nagtagal, dumating si Diwa. Dala-dala ang ilang supot ng pagkain at gamit para kay Sinag. Nang makita nito ang itsura ni Liwayway at ang eviction notice na nakapatong sa mesa, hindi na ito nagtanong pa. Niyakap na lang nito si Liwayway ng mahigpit. Hahanap tayo ng paraan, bulong ni Diwa. Hindi kita pababayaan. At sa mga sumunod na araw, tinupad ni Diwa ang pangakong yon. Hindi lang ito nagpahiram sa kanya ng pera para may panggastos sila. Tinulungan din siya nitong maghanap ng isang maliit na kwarto na kaya ng kanyang budget. Ang pag-iimpake ay isang mabagal at masakit na proseso. Ang bawat gamit na kanyang inilalagay sa kahon ay may kaakibat na alaala. Ang mga una na sabay nilang pinili, ang mga picture frame, ang mga mumurahing souvenir mula sa kanilang mga lakad. Tinatanggalan niya ng balat ang kanyang nakaraan, piraso bawat piraso. Ang bago nilang tirahan ay isang maliit na kwarto sa isang compound, malayo sa dati nilang apartment. Amoy lupa ang sahig at masikip ang espasyo, ngunit ito na ang kanilang kanlungan. Habang inaayos nila ang iilang gamit na kanilang nadala, hindi mapigilan ni Liwayway na makaramdam ng kaunting pag-asa. Mahirap, pero kaya nila. Magsisimula silang muli. Isang hapon,
Habang naglalabas sa labas ng kanilang kwarto, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Wayway, si Aling Nena, ang dati nilang kapitbahay na mahilig sa tsismis. Aling Nena, kayo po pala, sabi ni Liwayway, pilit nang ngumingiti. Dito ka na pala nakatira ngayon. Nako, balita ko sa dati nating lugar. Kung ano-ano ang pinagsasabi ng biyenan mo. Dire-diretsong sabi nito. Kinabahan si Liwayway. Ano po ang sinasabi niya? Naku iha, nakakahiyamang sabihin, sabi ng matanda na lalong lumapit. Ang sabi ba naman, kaya daw kayo naghiwalay ni Dante ay dahil may lalaki ka daw. Nahuli ka daw niya. Kaya daw wala kang mukhang maiharap sa kanila. Parang isang bombang sumabog sa pandinig ni Liwayway ang mga salitang yon. Hindi na lang siya iniwan. Hindi na lang siya ninakawan. Ngayon, sinisira pa nila ang kanyang pagkatao. Ang kasinungalingan ay napakabigat, napakarumi. Ito pala ang kanilang plano. Ang palabasin na siya ang may kasalanan sa lahat. Nagpasalamat siya kay Aling Nena at mabilis na pumasok sa kanyang kwarto. Ang galit ay muling nag-alab sa kanyang puso. Isang galit na malinis at matuwid. Hindi siya papayag na tapak-tapakan nila ang kanyang dignidad. Kinagabihan, hindi siya natulog. Gamit ang perang hiniram kay Diwa, bumili siya ng malaking palanggana, sabon, at iba pang gamit. Kinausap niya ang mga kapitbahay sa compound. Tinanggap niya ang kanilang mga labahin. Kinabukasan, habang natutulog si Sinag, sinimulan niya ang kanyang unang trabaho. Nagkuskus siya ng mga damit hanggang sa mamula ang kanyang mga kamay. Nagsampay, nagtupi. Kasabay nito, nagsimula rin siyang magluto ng mga ulam na pwede niyang ibenta online. Adobong manok, menudo. Pinost niya ito sa kanyang lumang social media account. Sa una, iilan lang ang umorder, ngunit hindi siya sumuko. Bawat piso na kanyang kinikita ay isang maliit na tagumpay. Isang patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Bawat patak ng pawis niya ay isang paglaban sa mga kasinungalingan nila. Isang gabi, pagod na pagod mula sa maghapong trabaho, habang yakap-yakap si Sinag, nakatanggap siya ng isang tawag. Isang delivery rider. Ma'am Liwayway Ilustre, may package po kayo. Nagtaka siya. Wala naman siyang inaasahang padala. Nang lumabas siya, isang malaking brown na sobre ang iniabot sa kanya. Puno ng kaba, binuksan niya ito sa loob ng kanyang kwarto. Hinila niya ang makapal na papel mula sa loob. Ang mga mata niya ay nanlaki sa kanyang nabasa. Republic of the Philippines Regional Trial Court Summons. Sa ilalim nito, nakasulat ang pangalan niya bilang respondent sa isang kaso. At sa ibaba, ang pangalan ng petitioner, Dante Hangin Cruz, at ang dahilan ng petisyon, adultery and petition for sole custody. Nabitawan niya ang papel. Nahulog ito sa sahig. Ang kasinungalingang kanilang ikinalat ay hindi na lang pala tsismis. Ginawa na nila itong isang sandata para kunin ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para mabuhay, ang kanyang anak. Si Sinag. Ang papel ay tila may sariling bigat. Bawat letra na nakasulat dito ay parang tingga na humihila sa kaluluwa ni Liwayway pababa sa pinakamadilim na hukay. Adultery. Sole custody. Hindi. Hindi maari. Yayakapin sana niya si Sinag, ngunit ang kanyang mga braso ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Muli, napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang summons ay nakakalat sa kanyang harapan na parang isang hatol ng kamatayan. Humahagulgol siya. Isang hagulgol na walang tunog na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang baga. Ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang paghinga ay nagiging pira-piraso. Ang maliit na kwarto ay tila umiikot. Ito na ba yun? Ito na ba ang katapusan? Paano siya lalaban? Isa lang siyang babaeng naglalabada para may maipakain sa anak niya.
Paano siya lalaban sa kapangyarihan ng mga Monsanto? Sa pera ni Dante? Gagawa sila ng mga ebidensya, gagawa sila ng mga kasinungalingan, at maniniwala ang lahat sa kanila, at kukunin nila si Sinag. Ang isiping iyon ang tuluyang bumasag sa kanya. Hindi, ungol niya na pasabunot sa sariling buhok. Wag ang anak ko. Parang awa niyo na. Wag ang anak ko. Sa gitna ng kanyang pagkasira, bumukas ang pinto. Si Diwa. May dala itong maliit na bag ng gamot para kay Sinag. Ngunit natigilan ito nang makita ang anyo ni Liwayway sa sahig. Liwayway, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Diwa. Mabilis na lumapit at lumuhod sa tabi niya. Hindi makasagot si Liwayway. Itinuro lang niya ang nakakalat na papel sa sahig. Ang kanyang kamay ay nanginginig na parang isang dahon. Pinulot ni Diwa ang mga papel. Habang binabasa nito ang laman, nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ng kaibigan. Ang pag-aalala ay napalitan ng isang malamig na galit. Kukunin nila si Sinag. Humihikbing sabi ni Liwayway, niyakap ang mga tuhod. Wala akong laban, Diwa. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Paano ko siya ipagtatanggol? Paano? Hinawakan ni Diwa ang kanyang mga balikat, ngunit hindi siya nagsalita. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakita dati. Isang emosyon na tila galing sa isang malalim at masakit na pinaghuhugutan. Naiintindihan ko ang takot mo, Liwayway. Mahinang sabi ni Diwa, ang boses ay seryoso. Higit pa sa inaakala mo. Umupo si Diwa sa sahig, kaharap niya. May sasabihin ako sa'yo. Isang bagay na wala pang nakakaalam. Huminga ito ng malalim. Hindi ako palaging isang nurse. Tumingala si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Dati akong isang mamamahayag. Isang investigative journalist. Pagpapatuloy ni Diwa. Magaling ako sa trabaho ko. Binabangga ko ang mga makapangyarihan. Inilalabas ko ang mga tinatagong katotohanan. Iyon ang buhay ko. Nagkaroon ng isang malayong tingin sa mga mata ni Diwa. Isang tingin na puno ng pait. Pero isang araw, nawala ang lahat. Nagkaroon ako ng anak, ang panganay ko. Isang babae, pero mahina ang kanyang puso. Ipinanganak siyang may komplikasyon. At isang gabi, sa gitna ng isang malaking istoryang tinatrabaho ko, kinailangan niya ako. Pero wala ako roon. Huli na nang makarating ako sa ospital. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Diwa, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Iniwan ko ang pagsusulat. Sinisi ko ang trabaho ko. Sinisi ko ang sarili ko. Pumasok ako sa nursing school. Naisip ko kung hindi ko nailigtas ang sarili kong anak. Marahil ay maililigtas ko ang mga anak ng iba. Iyon ang naging parusa at penitensya ko. Nakatitig lang si Liwayway, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang babaeng ito, na puno ng kabaitan at pag-aaruga, ay may itinatagong ganitong bigat ng nakaraan. At pagkatapos, isang bagay ang nagbago. Ang malumanay na anyo ni Diwa ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga balikat ay tumuwid. Ang kanyang mga mata, na dati maamo, ay tumalim na parang isang agila. Ang nurse na nag-aalaga ay nawala. At ang humalili ay isang babaeng matapang at handa sa laban. Nang makita kita sa ospital, Liwayway, sabi ni Diwa, ang boses ay matatag at puno ng apoy. Nakita ko ang sarili ko. Nakita ko ang isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. At nakita ko rin ang isang sistema na handang durugin ang mga tulad natin. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Tapos na ang pagiging biktima mo. Tapos na ang pag-iyak. Gusto nilang maglaro ng marumi? Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Ipapakita natin sa kanila kung ano ang itsura ng giyera. Tumayo si Diwa at kinuha ang kanyang backpack. Mula sa loob, inilabas nito ang isang laptop. Binuksan niya ito sa maliit na mesa.
Mabilis ang pagtipa ng kanyang mga daliri sa keyboard. Hindi tayo lalaban sa korte nila. Hindi pa ngayon, sabi ni Diwa na hindi inaalis ang tingin sa screen. Lalaban tayo sa korte ng opinyon ng publiko. Doon, pantay ang laban. Iniharap niya ang laptop kay Liwayway. Nasa screen ang isang draft ng isang artikulo, isang website para sa anonymous na pamamahayag. At ang pamagat nito ay nakasulat sa malalaking letra. Ang ina, ang premature na sanggol, at ang annulment papers sa kama ng ospital. Ang kwentong hindi na isasalaysay. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, dahil sa pag-asa. Tumingin si Diwa sa kanya. Ang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ito ang unang bala natin, Liwayway, sabi niya. Pero kailangan ko ang basbas mo. Kapag pinindot ko ang publish, wala nang atrasan. Itinaas niya ang kanyang daliri sa ibabaw ng enter key. Handa ka na ba? Nakatitig si Liwayway sa daliri ni Diwa na nakapatong sa enter key. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot, naghihintay sa isang pagpindot na babago sa lahat. Ang takot ay naroon pa rin, isang malamig na kaba sa kanyang sikmura. Ngunit sa ibabaw nito, may isang bagong damdamin na umuusbong, katapangan. Tumingin siya kay Sinag na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa digmaang isasalang para sa kanya. At pagkatapos, tumingin siya kay Diwa, ang babaeng ipinadala ng tadhana. Tumango siya, isang mabagal ngunit desididong pagtango. Handa na ako. Isang matatag na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa at pinindot niya ito. Click! Sa unang ilang segundo, katahimikan lang. Tanging ang ugong ng lumang bentilador at ang pag-beep ng laptop ang maririnig. Tila walang nangyari. At pagkatapos, nagsimula ito. Isang notification, isang comment. Nakakaiyak naman to. Kapit lang, nanay. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Biglang bumukas ang gripo. 10 shares, 20, 50, 100. Ang refresh button ay tila sasabog sa bawat pagpindot ni Diwa. Ang bilang ng mga reaksyon ay umakyat mula daan-daan patungong libo-libo sa loob lang ng ilang minuto. Diyos ko! Bulong ni Liwayway, napatakip sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Ang artikulo ay parang isang apoy na mabilis kumalat sa tuyong damuhan ng social media. Ang mga salita, ang kanyang sakit, ang kanyang kwento ay nabuhay at nagkaroon ng sariling lakas. Ang mga tao ay nagagalit para sa kanya. Nakikisimpatya sa kanya. Ipinaglalaban siya. Hindi na lang siya si Liwayway Ilustre, ang iniwang asawa. Siya na ngayon ang simbolo ng bawat inang inabuso, ng bawat babaeng tinapakan ng dignidad. Nagsimulang umulan ng mga komento mula sa ibang mga ina. Naranasan ko rin yan. Iniwan ako ng asawa ko noong 7 buwan ng pagbubuntis ko. Ipinagpalit din ako sa mas mayaman. Hanggang ngayon, hindi sinusustentuhan ang anak namin. Huwag kang susuko, ate. Ipaglaban mo ang anak mo. Kakampi mo kami. Ang kanyang kwento ay naging kanilang kwento. Ang kanyang sigaw ay naging kanilang sigaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Liwayway na hindi siya nag-iisa. Ang luha na pumatak sa kanyang mga pisngi ngayon ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Niyakap niya si Diwa na tahimik lang na nakangiti sa kanyang tabi. At sa gitna ng libu-libong mensahe, isang email ang namukod-tangi. Galing ito sa isang kilalang human rights lawyer. Miss Ilustre, nabasa ko po ang inyong kwento. Nakahandog po ang aming law firm na tulungan kayo, pro bono. Ang laban niyo po ay laban para sa karapatan ng bawat ina. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin.
Samantala, sa isang malamig at naka-aircon na opisina sa tuktok ng isang gusali sa Makati, hindi pa alam ni Dante ang paparating na bagyo. Abala siya sa pag-aaral ng mga dokumento para sa isang emergency board meeting. Ito na ang kanyang pagkakataon para patunayan ang sarili sa mga Monsanto. Ngunit napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga kasamahan niyang dati bumabati sa kanya ay umiiwas ngayon ng tingin. May mga nagbubulungan sa water cooler. Biglang pumasok ang kanyang executive assistant. Ang mukha ay namumutla. "Sir Dante, tinatawag po kayo sa boardroom. Ngayon na po." Nagtaka si Dante. Isang oras pa bago ang nakatakdang pulong. Pagpasok niya sa boardroom, lahat ng miyembro ng board ay nandoon. Kasama si Mrs. Eleanor Monsanto na nakaupo sa kabisera. Ang mukha ay kasing tigas ng bato. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Hindi nang may paggalang, kundi nang may pagkasuklam. "May problema po ba?" tanong niya. Walang sumagot. Itinuro lang ni Mrs. Monsanto ang malaking screen sa pader. At doon, nakita ni Dante ang artikulo. Ang kanyang pangalan, ang pangalan ng mga Monsanto, ang lahat ng detalye ng kanyang pagtataksil, nakalathala para mabasa ng buong mundo. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop, parang gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Pagbalik niya sa kanyang opisina, tumatawag ang kanyang cellphone, si Clara. "Dante!" Isang sigaw ang sumalubong sa kanya, hindi na malambing, kundi puno ng pagkasindak. "Anong ginawa mo? Bakit mo hinayaang mangyari to? Sabi mo aayusin mo. Ang pangalan ng pamilya ko, Dante. Dinudumihan mo." "Hindi ko alam, Clara, hindi ko. Wala akong pakialam kung hindi mo alam. Ayusin mo to. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na nakilala mo ako." Click! Ibinaba na nito ang tawag. Napaupo si Dante sa kanyang mamahaling leather na upuan, ngunit hindi niya naramdaman ang lambot nito. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Isang lalaking nakasuot ng damit na nagkakahalaga ng 6 na numero, ngunit ang itsura ay parang isang basahan. Ang gintong hawla na kanyang pinasok ay biglang nagsara. Ang mga rehas nito, na dati gawa sa oportunidad at karangyaan, ay naging mga bakal ng kahihiyan at paninisi. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-vibrate. Mga mensahe mula sa mga kaibigan, mga tawag mula sa mga kamag-anak, mga notification mula sa social media. Bawat isa ay tila isang batong ipinupukol sa kanya. Walang kwentang ama. "Karma is real, Dante Cruz." Justice for Liwayway, ang hashtag. Mayroon ng hashtag, ang pader na maingat niyang itinayo para pagtaguan ng kanyang konsensya ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pag-iwas, lahat ng pagdadahilan, lahat ay inanod ng isang rumaragasang agos ng katotohanan na hindi niya kayang pigilan. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Sa katahimikan ng kanyang marangyang opisina, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib at ang mga salita ni Liwayway na umuulit-ulit sa kanyang isipan. "Bakit, Dante? Bakit?" Ngayon, sa gitna ng pagguho ng kanyang bagong gawang mundo, nagsisimula na siyang magkaroon ng sagot. At ang sagot na yon ay isang bagay na hindi niya kayang harapin. Sa maliit na kwarto sa kabilang dako ng syudad, magkayakap pa rin si Liwayway at Diwa. Ang bagyo ay nagsisimula pa lang at alam nilang mas magiging marahas pa ito. Biglang tumunog ang cellphone ni Liwayway. Isang numero na hindi pamilyar, ngunit hindi ito nakablock. Kinakabahan, sinagot niya ito. Isinignal kay Diwa na makinig. "Hello?" Katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses na matigas, malamig, at puno ng hindi maikakailang kapangyarihan. "Miss Liwayway Ilustre?" Ang boses ay hindi kay Dante,
Ito ay boses ng isang babae, isang matandang babae. Sa sino po sila? Hindi na mahalaga kung sino ako, sabi ng boses. Makinig kang mabuti. Itigil mo ang kahibangang ito. Burahin mo ang post na yan. Kung hindi, huminto ang babae na tila pinipili ang kanyang mga salita na parang mga patalim. Pagsisisihan mo ito. Ang boses sa kabilang linya ay nawala na. Ngunit ang lamig nito ay nanatili, bumalot sa maliit na kwarto na parang isang makamandag na hamog, si Mrs. Monsanto. Sigurado si Liwayway na iyon ang matriarka ng pamilyang sumisira sa kanya. Ang banta ay hindi nakatago. Ito ay direkta, matalas, at walang duda na may kakayahan itong tuparin. Hayaan mo siya, sabi ni Diwa. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit matatag. Ingay lang yan. Nagpapanik na sila dahil tinatamaan na natin sila kung saan masakit sa kanilang reputasyon. Sa mga sumunod na araw, kumapit si Liwayway sa mga salitang iyon. Ang suporta online ay patuloy na bumuhos. Ang abogado, si Atty. Lorna Quintanar, ay agad siyang tinawagan para sa isang pulong. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway na mayroon siyang tunay na sandata. Ngunit ang kapangyarihan ng mga Monsanto ay parang isang dambuhalang pugita. Ang mga galamay nito ay kayang umabot sa bawat sulok ng kanyang buhay. At nagsimula na itong manakal. Unang dumating ang ganti sa larangan ng batas. Sa opisina ni Atty. Quintanar, ipinakita sa kanya ang mga ebidensya na isinumite ng kampo ni Dante. Ito, Liwayway, ay kailangan mong paghandaan. Sabi ng abogada, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may babala. Inilatag niya sa mesa ang isang litrato. Nasa litrato si Liwayway, nakangiti habang may isang lalaking nakaakbay sa kanya sa loob ng isang bar. Ang lalaki ay hindi niya kilala. Ang damit na suot niya ay pamilyar, ngunit sigurado siyang hindi siya kailanman nagpunta sa ganoong lugar panang buntis. Photoshop, mahinang sabi ni Liwayway. Ang kanyang tiyan ay tila nagkalaman ng yelo. Ang pagkagawa ay napakalinis. Kung hindi niya alam ang katotohanan, marahil ay maniniwala rin siya. Sunod na inilatag ng abogada ang printout ng mga text messages. Mga mensahe na di umano'y galing sa kanya para sa parehong lalaki sa litrato. Puno ito ng mga malalanding salita, mga planong magkita, mga detalye ng kanilang relasyon. Bastos! Nanginginig na sabi ni Liwayway. Nandidiri sa bawat salitang nababasa. Hindi ito totoo. Hindi ako ganitong klase ng tao. Alam ko, sabi ni Atty. Quintanar. At alam din nating kaya nilang gumawa ng ganitong mga bagay. Ngunit sa mata ng korte, Liwayway, ito ay isang mabigat na ebidensya. Kailangan nating patunayan na ito ay peke at hindi yun magiging madali. Lumabas si Liwayway sa opisina ng abogada na may bigat sa kanyang dibdib. Hindi na lang ito simpleng kasinungalingan. Ito ay isang masusing operasyon para sirain siya ng buo. Ang pangalawang ganti ay tumama kung saan siya nakatira. Isang gabi, muling kumatok sa kanyang pinto ang kanyang landlady, si Aling Martha. Ang mukha nito ay puno ng pagkakasala at takot. Iha, pasensya na. Nanginginig ang boses ng matanda. Kailangan nyo nang umalis. Bukas na bukas din. Po? Pero Aling Martha, nagbabayad naman po ako galing sa tulong ni Diwa. Sabi niyo po, may tumawag sa akin, Liwayway. Putol nito, ang boses ay halos pabulong. Isang lalaki. Alam niya kung saan nag-aaral ang mga apo ko. Sinabi niya na kung hindi ko kayo paaalisin, may masamang mangyayari. Iha, parang awa mo na. Ayoko ng gulo. Humanap na lang kayo ng ibang lugar. Hindi na nakipagtalo pa si Liwayway. Paano niya sisisihin ang isang matandang natatakot para sa kanyang pamilya? Ito ang kapangyarihan ng mga Monsanto. Ang gamitin ang takot bilang armas. Ang huling ganti ay sumakal sa kanyang munting kabuhayan.
Ang mga order para sa kanyang lutong bahay ay biglang huminto. Ang iilang suki niya ay nag-text, nagsasabing pasensya na, pero hindi na muna sila o-order. Sabay-sabay, kalkulado. Nang gabing iyon, matapos mag-impake ng kanilang iilang gamit sa mga kahon at supot, binuhat ni Liwayway si Sinag. Inilabas niya ang kanilang mga gamit sa eskinita. Wala silang mapupuntahan. Gabi na. Malamig ang hangin. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw na aandap-andap. Yakap-yakap niya ang kanyang anak, habang ang ingay ng mga sasakyan at ang busina ng mga jeep ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Ang bigat ng pagod, gutom, at kawalan ng pag-asa ay halos magpabuwal sa kanya. Tama ba itong ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Dapat ba ay nanahimik na lang ako? Tumingin siya sa natutulog na mukha ni Sinag. Ang inosenteng mukha nito ang kanyang naging sagot. Hindi. Hinding-hindi siya nagsisisi na ipinaglaban niya ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone para sana tawagan si Diwa at sabihing wala na silang matutuluyan nang biglang mag-ring ito. Si Diwa ang tumatawag. Isang buntong hininga ng ginhawa ang kanyang pinakawalan. Ngunit ang boses na narinig niya sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay nagmamadali at puno ng takot. Liwayway, nasaan ka? Nasa labas kami, Diwa. Pinalayas kami. Papunta na sana. Huwag kang pupunta dito. Mabilis na putol ni Diwa ang kanyang paghinga ay mabigat. Liwayway, nalaman nila kung sino ako. May nagmamanman sa bahay ko. Click. Ibinaba na ni Diwa ang tawag. Nakatayo si Liwayway sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste. Hawak ang cellphone na ngayon ay parang isang piraso ng yelo sa kanyang palad. Ang ingay ng syudad sa paligid niya, ang mga busina, ang sigawan, ang malayong sirena, ay tila humina at naging isang malayong ugong. Ang huling pader na kanyang sinasandalan ay gumuho na rin. Si Diwa, ang kanyang matapang na kaibigan, ang kanyang tanging pag-asa, nasa panganib na rin. At dahil sa kanya, isang nakakakilabot na pakiramdam ng pag-iisa ang bumalot sa kanya, mas malamig pa kaysa sa hangin ng gabi. Binuhat niya ang mga bag ng kanilang gamit. Ang bigat ng mga ito ay walang-wala kumpara sa bigat na pumipiga sa kanyang puso. Nagsimula siyang maglakad. Walang tiyak na patutunguhan. Tanging ang layuning makalayo sa lugar na yon, makahanap ng anumang temporaryong masisilungan. Habang naglalakad, bumalik sa kanyang isipan ang huli nilang pag-uusap ni Atty. Quintanar kaninang umaga. Ang mga salita ng abogada ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang hatol. Ang mga ebidensya nila, kahit peke, ay profesional ang pagkagawa. Liwayway. Sabi nito, ang mukha ay seryoso, habang tinititigan ang mga pekeng litrato at text messages. Sa ganitong laban, kung saan pera at kapangyarihan ang kalaban, kailangan natin ng isang himala, isang matibay na ebidensya na hindi nila kayang pabulaanan. Kung wala iyon, magiging isang napakahirap na akyatin ang bundok na ito. Isang himala. Saan siya hahanap ng himala sa gitna ng impyernong ito? Sinubukan niyang tawagan muli si Diwa. At muli. At muli. Ngunit hindi na ito sumasagot. Diretso na lang ito sa voicemail. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga banta ng mga Monsanto. Ibig sabihin, nagtatago na si Diwa. O isang isiping hindi niya kayang buuin sa kanyang isip, baka may nangyari ng masama dito. Kasalanan ko ito, sabi ng isang tinig sa kanyang ulo. Dinamay ko pa siya. Sa wakas, nakakita siya ng isang maliit at mumurahing motel na bukas pa. Ginamit niya ang natitirang pera na iniwan sa kanya ni Diwa para makakuha ng isang kwarto para sa magdamag. Ang kwarto ay masikip at amoy luma. May isang kama na lumulundo sa gitna at isang bumbilyang halos wala nang ibigay na liwanag.
Ibinaba niya ang kanilang mga gamit at maingat na inihiga si Sinag sa kama. Pagod na siya. Pagod na ang kanyang katawan. Pagod na ang kanyang isip. Pagod na ang kanyang kaluluwa. Pumasok siya sa maliit na banyo at humarap sa salamin na may lamat. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na niya halos makilala. Ang kanyang mga mata ay lubog at walang buhay, napapalibutan ng maitim na bilog. Ang kanyang mukha ay payat at namumutla. Ang kanyang buhok ay magulo. Ito ba ang itsura ng isang mandirigma? Mukha siyang talunan. Mukha siyang isang basahan na ipinahid sa lahat ng dumi ng mundo. Saan ako nagkamali? Tanong niya sa kanyang refleksyon. Ang ipaglaban ng katotohanan? Ang ipaglaban ng anak ko? Kung ang resulta nito ay ito, kung ang resulta ay ang pagiging palaboy namin ng anak ko sa gitna ng gabi, kung ang resulta ay ang pagkapahamak ng nag-iisang taong tumulong sa akin, sulit pa ba? Sumandal siya sa lababo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Napatingin siya sa sahig. Ang lahat ng pinto ay sarado na. Ang mga pader ay papalapit na. Wala na siyang matatatakbuhan. Baka nga mas mabuti pang sumuko na lang. Ibigay na lang ang gusto nila. Baka sakaling sa ganoong paraan, tigilan na nila si Diwa. Baka sakaling sa ganoong paraan, mabigyan niya si Sinag ng isang buhay na hindi puno ng pagtatago at takot. Kahit pa sa piling ng isang amang hindi siya tunay na minahal. Ang isiping iyon ay isang asido na tumunaw sa kanyang puso. Ngunit sa puntong ito, ano pa bang pagpipilian niya? Natalo na siya. Lumabas siya ng banyo, ang bigat ng pagsuko ay nakadagan sa kanyang mga balikat. Humiga siya sa tabi ni Sinag na mahimbing pa ring natutulog. Pinagmasdan niya ang perpektong mukha ng kanyang anak, ang mahahabang pilik mata, ang maliit na ilong, ang bahagyang nakaawang na mga labi. Ang munting nilalang na ito, ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan. At dahil dito, dahil sa pagmamahal niya rito, kailangan niyang gawin ang pinakamasakit na bagay. Ang bumitaw. Niyakap niya ang kanyang anak, isiniksik ang kanyang mukha sa munting dibdib nito, at humagulhol ng walang tunog. Iyon na ang pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Ang sandali kung kailan ang lahat ng pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, naghahanda na siyang tawagan si Attorney Quintanar para sabihing susuko na siya. Nag-iimpake na siya ng kanilang iilang gamit nang may kumatok sa pinto. Hindi ito isang malakas na katok, isang marahan, halos nag-aalangang pagkatok. Natigilan si Liwayway. Sino ang nakakaalam na narito sila? Puno ng takot, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Walang sumagot. Sa halip, isang bagay ang isinuksok sa siwang sa ilalim ng pinto. Isang plain brown envelope. Walang pangalan. Walang anumang marka. Naghintay siya. Narinig niya ang mahihinang yabag na papalayo hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Nanginginig ang mga kamay. Pinulot niya ang sobre. Magaan ito. Nang buksan niya, ang laman ay hindi pera o isang sulat na may panibagong banta. Isang maliit, itim na USB flash drive. Hawak-hawak niya ang munting bagay na yon. Ano ito? Isang patibong? Isang laro ng mga Monsanto? O isang himala? Ang himalang hinihingi ni Attorney Quintanar. Ang courtroom ay malamig at tahimik. Isang uri ng katahimikan na mas mabigat kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Bawat ubo, bawat paglipat ng papel, bawat pag-aayos ng upo ay umiyesyo sa loob ng malawak na silid. Nakaupo si Liwayway sa tabi ni Attorney Quintanar. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan para pigilan ang panginginig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Dante sa pagitan ng kanyang abogado at ni Clara Monsanto. Si Dante ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso. Si Clara naman ay puno ng kumpiyansa, ang mga labi ay may bahagyang ngisi na tila nagsasabing tapos na ang laban bago pa man ito magsimula.
Sa likuran nila, naroon si Mrs. Monsanto. Ang mukha ay isang maskara ng walang emosyon, ngunit ang mga mata ay matalim na nakatutok kay Liwayway. All rise! Anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom at nagsimula na ang paglilitis. Ang abogado ni Dante ay isang batikang manananggol na magaling magsalita. Isa-isa niyang inilatag ang kanilang mga ebidensya. Ang mga pekeng litrato ay ipinakita sa isang malaking screen na pinalaki para makita ng lahat. Ang mga pekeng text messages ay binasa ng malakas. Ang bawat salita ay isang dagok sa dignidad ni Liwayway. Habang nagsasalita ang abogado, nararamdaman ni Liwayway ang mga tingin ng mga tao sa courtroom. Ang mga mapanghusgang tingin, ramdam niya ang kanilang pag-aalinlangan. Kahit ang hukom ay seryosong nakikinig, ang mukha ay nagpapakita ng bigat ng mga akusasyon. Nang si Liwayway na ang tinawag para tumestigo, naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit nang maupo siya sa witness stand, isang bagay ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hinawakan niya ang kanyang kwintas, isang mumurahing kwintas na may maliit na locket. Sa loob nito, isang napakaliit na hibla ng buhok ni Sinag. Miss Illustre, simula ng abogado ni Dante, ang boses ay puno ng pilit na simpatsya. Totoo po ba na sa loob ng inyong pagsasama, madalas kayong nag-aaway ni Mr. Cruz dahil sa inyong pagiging magastos? Hindi po totoo yan, sagot ni Liwayway, pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Totoo po ba na meron kayong mga kaibigang lalaki na madalas niyong kinikita nang hindi alam ng inyong asawa? Hindi po totoo yan. Ang bawat tanong ay isang patibong, isang tusong paraan para palabasin siyang masamang asawa at sinungaling. Ngunit sumagot siya nang may katatagan, kumakapit sa katotohanan. Pagkatapos, ang kanyang sariling abogada, si Atty. Quintanar, na ang nagtanong. Pinabulaanan nila ang bawat akusasyon. Ngunit alam nila pareho, salita laban sa ebidensya. At sa korte, mas madalas, ang nakikita ang pinaniniwalaan. Dumating na ang huling bahagi, ang final argument. Tumayo ang abogado ni Dante, puno ng kumpiyansa. Your Honor, ang ebidensya ay malinaw. Ang aking kliyente, si Mr. Dante Cruz, ay isang biktima ng isang mapanlinlang na asawa. Ang tanging hangad niya ngayon ay ang kapakanan ng kanyang anak, isang batang nararapat lumaki sa isang tahanang may moralidad at katatagan. Hinihiling po namin sa korteng ito na ibigay ang sole custody kay Mr. Cruz. Habang nagsasalita ang abogado, tinitigan ni Liwayway si Dante. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya rito ang pagkakasala, ang hiya. Ngunit mabilis itong nag-iwas ng tingin. Isang duwag. Hanggang sa huli, isang duwag. Nang si Atty. Quintanar na ang tatayo, hinawakan ni Liwayway ang braso nito. Bumulong siya. Mayroon po akong isang bagay. Nagulat ang abogada, ngunit nakita nito ang determinasyon sa mga mata ni Liwayway. Tumango ito. Your Honor, sabi ni Atty. Quintanar, bago po kami magtapos, mayroon pong isang huling ebidensya ang aking kliyente na nais niyang isumite sa korteng ito. Nagkaroon ng bulungan sa courtroom. Nagtaas ng kilay ang hukom. Ano ito, counsel? Isang audio recording, Your Honor. Ang kumpiyansa sa mukha ni Clara at ng kanyang ina ay bahagyang nayanig. Tumingin sila kay Dante na biglang namutla na parang papel. Gulong-gulo ang isip ni Liwayway nang ibigay niya ang USB kay Atty. Quintanar kaninang umaga. Hindi nila alam kung ano ang laman nito. Isang malaking sugal. Ngunit wala nang ibang pagpipilian. Isinaksak ng court clerk ang USB sa sound system ng courtroom. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw. Boses ni Mrs. Monsanto. Siguraduhin mo lang, Dante, na wala nang magiging problema sa annulment na yan. Ang pamilyang ito ay hindi pwedeng madungisan ng anumang iskandalo. Boses ni Dante. Oo po, Ma'am Eleanor. Ginagawa ko na po ang lahat. Pero ayaw pa rin niyang pumirma.
Boses ni Mrs. Monsanto. Kung ayaw, pilitin mo. Ano ba ang silbi ng mga utang mo sa sugal na binayaran namin kung hindi ka rin naman pala marunong sumunod? Ang kasunduan ay kasunduan. Pakasalan mo si Clara, iwanan mo ang babaeng yon, at ang posisyon bilang VP ay sayo. Simple lang, hindi ba? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng silid. Si Clara ay napanganga, ang mukha ay hindi na maipinta. Si Dante naman ay nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig, tuluyan ng gumuho. Ngunit ang pinakakasiya siyang tanawin para kay Liwayway ay ang mukha ni Mrs. Eleanor Monsanto. Sa unang pagkakataon, ang maskara nito ay nabasag. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Ang kanyang anyo ng kapangyarihan ay naglaho at ang natira ay isang babaeng nahuli sa sarili niyang bitag. Ang abogado ni Dante ay hindi makapagsalita, nakatunganga lang na parang isang estatwa. Tumingin ang hukom mula sa speaker, papunta sa namumutlang mukha ni na Dante at Mrs. Monsanto at sa wakas kay Liwayway. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang bagay sa mga mata ng hukom na hindi niya nakita kanina. Paggalang. The court will take a brief recess. Anunsyo ng hukom. Ang boses ay matigas na parang bakal. Nang tumayo ang lahat, tila wala sa sarili si Liwayway. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Paglabas niya sa pinto ng courtroom para hintayin ang desisyon, may isang pamilyar na tao siyang nakita. Nakasandal sa pader sa di kalayuan. Medyo payat. May suot na salamin at sombrero na tila nagtatago. Ngunit ang nangiti nito ay hindi maipagkakaila. Si Diwa. Lumapit ito sa kanya. Hindi sila nagyapusan. Hindi sila nagsalitaan. Tumingin lang ito sa kanya. At sa isang mahinang boses na sila lang ang nakakarinig, sinabi nito ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Liwayway. Sinabi ko sa'yo, sabi ni Diwa, ang mga mata ay nangingilid sa luha ng tagumpay. Hindi ka nag-iisa. Ang desisyon ng korte ay mabilis at walang kinikilingan. Ang petisyon ni Dante para sa annulment at sole custody ay ibinasura. Bukod pa roon, inatasan ng hukom ang prosekusyon na magbukas ng investigasyon laban sa pamilya Monsanto para sa perjury at paninirang puri. Ang tagumpay ay higit pa sa inaasahan ni Liwayway. Ito ay hustisya. Ang balita ay sumabog na parang isang bombang nuklear sa media. Sa pagkakataong ito, hindi na lang ito chismis sa social media, kundi pangunahing balita sa telebisyon at mga pahayagan. Monsanto Empire, gumuho dahil sa isang recording. Ang pagbangon ng isang ina, kwento ng katatagan ni Liwayway Ilustre. Ang kahihiyan para sa mga Monsanto ay lubusan at hindi maibabalik. Ang kanilang stock market ay bumagsak. Ang mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang umatras. Ang pangalang pinaghirapan nilang itayo sa loob ng maraming henerasyon ay nawasak sa isang iglap dahil sa kanilang kayabangan at kalupitan. Si Dante, na itinuring na isang kasangkapan at pagkatapos ay isang pabigat, ay ang unang tinanggal. Tinanggalan siya ng posisyon, ng mamahaling apartment, ng lahat ng benepisyo. Itinapon siya na parang isang basahan, pabalik sa buhay na mas masahol pa kaysa sa dati. Dala-dala ang isang mantsa sa kanyang pangalan na hindi na kailanman mabubura. Ngunit para kay Liwayway, ang mga balitang yon ay malayong ingay na lamang. Ang kanyang mundo ay hindi na umiikot sa paghihiganti. Umiikot na ito sa pagbangon. Dahil sa kanyang kwento, dumagsa ang tulong mula sa iba't ibang sektor. Ang law firm ni Atty. Quintanar ay tumulong sa kanya na makakuha ng sustento para kay Sinag. Ang mga taong naantig sa kanyang kwento ay nag-organisa ng isang online fund drive.
Ang mga ina na dati nagbibigay lamang ng suporta sa comment section ay personal nang nag-abot ng tulong. Sa tulong ni Diwa, na ngayon ay malaya ng kumilos, at sa perang nalikom mula sa mga donasyon, isang pangarap ang nabuo. Hindi lang isang pangarap para sa kanyang sarili, kundi para sa iba pang mga babaeng tulad niya. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdibisyon, isang maliit na pagtitipon ang naganap. Sa harapan ng bahay, isang simpleng karatula na gawa sa kahoy ang nakasabit. Bahay Hiraya. Ito na ang bagong simula. Isang halfway house, isang support center, at isang kanlungan para sa mga single mother na nawalan ng tirahan at pinagkaitan ng tulong. Ang sala ay puno ng tawanan at ng mga kwentuhan. Ilang mga ina na may karga-kargang mga anak ang masayang naghahanda ng pagkain sa kusina. Sa isang sulok, isang volunteer na abogado ang nagbibigay ng libreng legal na payo. Si Liwayway, na ngayon ay may bagong kislap sa kanyang mga mata at isang tunay na ngiti sa kanyang mga labi, ay abala sa pag-aasikaso sa kanyang mga bisita. Liwayway! Tawag ni Diwa mula sa may hardin. Lumabas si Liwayway at nakita ang kanyang kaibigan na nakaupo sa isang bench, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa damuhan. Kabilang doon si Sinag, na ngayon ay isa ng malusog, at Bibong, isang taong gulang na sanggol. Masayang tumatawa habang sinusubukang abutin ang isang paru-paro. Umupo si Liwayway sa tabi ni Diwa. Salamat, mahinang sabi ni Liwayway, isang salitang hindi sapat para ipahayag ang lahat ng kanyang pasasalamat. Ngumiti si Diwa. Huwag kang magpasalamat sa akin. Tingnan mo ang ginawa mo. Itinuro nito ang buong paligid. Ang mga ngiti, ang pag-asa, ang bagong buhay na nabuo mula sa mga abo ng nakaraan. Ikaw ang gumawa nito, Wayway. Ang katatagan mo. Pinalaya mo hindi lang ang sarili mo, kundi pati na rin ako. Mula nang matapos ang kaso, unti-unting bumalik si Diwa sa kanyang unang pag-ibig, ang pagsusulat. Ngayon, nagtatrabaho na siya sa isang NGO bilang isang manunulat. Ginagamit ang kanyang talento para isalaysay ang mga kwento ng mga kababaihang nangangailangan ng tulong. Niyakap ni Liwayway ang kanyang kaibigan. Sa wakas, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang mga sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Ang mga ito ay mga marka na lamang ng mga laban na kanyang napagtagumpayan. Mama! Tawag ni Sinag na tumatakbo papalapit sa kanya. Ang mga maliliit na braso ay nakaunat. Binuhat siya ni Liwayway at niyakap ng mahigpit. Hinalikan niya ang mabangong buhok nito. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang tagumpay. Ito ang kanyang hiraya. Ang bunga ng lahat ng kanyang pangarap at paghihirap. Masaya siyang nakikipaglaro sa kanyang anak nang may isang anino ang tumabon sa kanila. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa gate ng bahay Hiraya, ilang metro ang layo, ay isang lalaki. Payat. Magulo ang buhok. Ang dating mamahaling damit ay napalitan na ng isang kupas na t-shirt. Ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay wala na. At ang natira na lang ay isang malalim at nakakaawang kalungkutan. Si Dante. Ang kanyang puso ay bahagyang kumabog. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa gulat. Pagkatapos ng lahat, heto siya. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang tawanan ng mga bata sa hardin ay tila humina at naging isang malayong ugong. Tanging ang mga mata ni Liwayway at Dante ang nagtagpo. Bumubuo ng isang tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Ang nakaraan na puno ng sakit at ang kasalukuyan na puno ng paghilom. Dahan-dahang lumakad papalapit si Dante. Bawat hakbang ay tila mabigat, na parang pasan niya ang lahat ng pagkakamali ng mundo. Huminto siya ilang talampakan mula kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa bata na nasa bisig nito. Siya na ba si Sinag? Tanong ni Dante. Ang boses ay garalgal
at halos hindi marinig, puno ng isang taon ng pinagsisisihan. Tumango si Liwayway. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya. Ang laki na niya, sabi ni Dante. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kamukha mo siya. Ang mga mata ni Dante ay nangingilid sa luha. Liwayway. Wayway. Wala akong ibang sasabihin kundi patawad. Nagsusumamo ang kanyang boses. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, mula nang mawala ang lahat, ang posisyon, ang pera, si Clara. Doon ko lang naintindihan. Wala pala sa kanila ang halaga. Ang lahat ng hinahanap ko, nasa sayo na pala. Nasa pamilya na dapat sana ay binuo natin. Tinitigan niya ang mukha ni Dante. Ang dating guwapong mukha na minsan niyang sinamba ay puno na ngayon ng mga guhit ng pagod at pagdurusa. Wala na siyang naramdamang galit, wala na ring pait, tanging isang malalim na awa. Pinatawad na kita, Dante. Mahinang sabi ni Liwayway. Nagulat si Dante. Tumingala ito. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Di talaga? Oo, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Pinatawad na kita. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan ng puso ko. Hindi ko kayang buhatin ang bigat ng galit habang buhay. Kailangan kong maging malaya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Dante. Kung ganoon, Wayway, pwede ba? Pwede pa ba tayong magsimula ulit? Para kay Sinag, para sa pamilya natin, magbabago ako, ipinapangako ko. Ito na ang tanong na minsan ay pinangarap niyang marinig. Ngunit iyon ay noon. Ang Liwayway na kaharap ni Dante ngayon ay iba na. Umiling si Liwayway, isang mabagal at malumanay na pag-iling. Salamat sa pagpunta mo rito, Dante, sabi niya. Pinapakita nito na may natitira pa ring kabutihan sa puso mo. At balang araw, kapag handa na si Sinag, ipapakilala kita sa kanya bilang ama niya. Karapatan niyang makilala ka. Huminga siya ng malalim. Hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Pero ang landas natin ay magkaiba na. Ang pinto sa nakaraan ay naisara ko na. Itinuro niya ang bahay sa kanyang likuran, ang bahay Hiraya, kung saan ang ibang mga ina ay nakatingin sa kanila, handang sumuporta. Ito na ang pamilya ko ngayon. Ito na ang buhay ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante, hindi na bilang isang asawang sinaktan, kundi bilang isang babaeng buo na, at hindi na nangangailangan ng sinuman para kumpletuhin siya. Sumikat na ang bagong umaga sa buhay ko, Dante, at ang araw ko ay si Sinag. Walang salitang namutawi sa bibig ni Dante. Tumango na lang siya, isang tango ng pagtanggap sa isang katotohanang hindi na niya mababago. Nakita niya sa mga mata ni Liwayway ang isang kapayapaan at kaligayahan na hindi na niya kayang ibigay dahil hindi na ito nakadepende sa kanya. Tumalikod si Dante at dahan-dahang naglakad palayo. Bawat hakbang ay papalayo sa pamilyang sinayang niya. Si Liwayway naman ay tumalikod din at naglakad pabalik sa init at liwanag ng bahay Hiraya. Sinalubong siya ni Sinag ng isang mahigpit na yakap sa kanyang leeg. Habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng isang ginintuang sinag sa kanilang dalawa, alam ni Liwayway sa kanyang puso na ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa isang pag-ibig na nawala, kundi tungkol sa isang pag-ibig na natagpuan, ang walang hanggan at walang katumbas na pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak. Ang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng lakas para hanapin ang sarili niyang Liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway, isang kwento ng sakit, pagbangon, at walang kapantay na pagmamahal. Ang pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay ito. Ang tunay na lakas
ay hindi nasusukat sa hindi pagbagsak, kundi sa paulit-ulit na pagtayo sa kabila ng bawat pagkadapa. At sa puso ng bawat pagbangon na yon, madalas, ang nagsisilbing ilaw ay ang dalisay na pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng isang ina na kayang hamakin ang lahat para sa kanyang anak. Ang kapatawaran ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili, at ang tunay na kaligayahan ay natatagpuan hindi sa pagbabalik sa nakaraan, kundi sa matapang na pagyakap sa isang bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Liwayway. Lubos po naming pinahahalagahan ang bawat minuto na inyong inilaan. Naway mayroon kayong napulot na inspirasyon at aral. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? At anong uri naman ng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.